Magandang araw, Sir Bob. Ako nga pala si Jasper. Sana ay makita niyo itong message ko. Share ko lang sana itong naranasan ko noong taong 2018 noong nag-OJT pa ako. Isa akong third year college student noon nung magkaroon kami ng medical OJT. Dito, ni-required kami na mag-on-the-job training sa mga ospital o mga clinics. Ang kurso namin ay wala namang kinalaman sa medisina, pero sa mga administrative or office works. Sinasanay kasi kami sa lahat ng klase ng opisina. Dahil nga po kaunti lang ang ospital at clinics at limitado lang din naman ang kaya nilang makuhang mag-OJT, ay isa ako sa minalas na hindi makahanap. Bali sinabihan na lang kami na sa second batch na kami. Naghintay muna kami matapos yung first batch. Dahil 100 hours lang naman ang kailangan namin, lagpas isang buwan lang din kami naghintay bago kami makahanap ng ospital. Hindi ko nababanggitin yung ospital na yon, pero banda siya sa may Bulacan. Hindi kami ang unang nag-OJT doon. Yun din ang maganda sa second batch. No hassle na kami sa paghahanap. 4 kaming natanggap sa ospital na yon. Medyo kakaiba lang kapag sa ospital kasi at hindi siya tulad ng una naming napasukan ng mga offices. Ang trabaho namin nun ay mag-ayos sa mga papers ng mga in at out patients. Doon kami sa record section. Medyo gamay na nga namin at halos wala nang ginagawa. Kaya minsan, pinapapunta kami doon sa laboratory. Doon kung saan kinukuhanan ng dugo at chinecheck yung ihi. Kami yung pinapag-encode ng mga resulta. Sa mga free time naman namin, nag-uusap at nagtatakutan kami. Tapos minsan, sasama pa sa amin yung supervisor namin na si Sir Ray. Nagkukwento siya na sa tagal na niyang nagtatrabaho doon sa ospital ay marami na siyang naranasan. Meron daw may babaeng umiiyak, batang tumatakbo, tapos minsan yung nasasalubong mo hindi ka sigurado kung buhay ba o kaluluwa na lang. Ganun daw talaga sa ospital dahil nga maraming namamatay. Kumbaga, sanayan lang. Sabi nga ni Sir Ray ay madalas nangyayari yun tuwing gabi. Kaya malamang kung hindi wala, katiting lang ang mararanasan namin. Siyempre kami, kahit mga lalaki ay nakaramdam ng takot. Ako pati si Dexter ay medyo mabigat ang pakiramdam. Hindi namin alam pero parang may kakaiba na hindi namin maintindihan noong una pa lang naming pagtungtong doon. Mga ilang weeks na siguro kami doon. 50 plus hours na at medyo gamay na nga namin ang mga gawain doon sa records room at kapag minsan na pinapatawag kami doon sa laboratory. Isang araw nun, lumapit sa amin si Sir Ray at sabi niya kung pwede namin siyang tulungan sa mga inventories. Ang kapalit daw gagawin niyang times 2 ang oras namin. Kaso daw, night duty kami. Kahit ganun, pumayag naman kami. Si Dexter, kasama ng isa naming kaklase, ang nag-go. Yung isa naman ay hindi sumama. Nakalimutan ko na kung anong araw yon. Ang alam ko lang ay wala kaming pasok kinabukasan kaya napapayag kami. Ito na nga. Diretso kami doon sa records room at nilagay na namin yung mga gamit namin. Pababa namin, may mga taong nakaupo doon sa parang waiting area. Limitado lang kasi ang nakakapasok sa ospital, kaya yung ibang kamag-anak doon sa may bandang labas nag-aabang. Tapos kami naman, dediretso na doon sa parang drugstore nila. Sinabi sa amin ni Sir Ray ang gagawin. Tapos iyon nga, kahit hilong-hilo kami sa mga pangalan ng mga gamot, ay ginawa na namin mag-inventory. Mga bandang 11 PM, napansin ko na wala nang masyadong tao. Tapos, yung isang matandang lalaki na lang ang natitira. Ang alam ko, dapat wala ng mga bisita doon sa ospital dahil hanggang 8 PM lang ang alam ko. Medyo naawa ako sa kanya kasi malungkot yung tinuran niya. Pero hindi ko na lang siya masyadong pinansin kasi nga busy rin kami. Mga 12 na ng madaling araw yon. Nakaramdam kami ni Dexter ng gutom. Nagpaalam muna kami kay Sir Ray na bibili muna ng makakain sa malapit na 7-Eleven. Paglabas ko, napansin ko si tatay na nandoon pa rin na nakaupo at parang may hinihintay. Ang sabi ko nga kay Dexter nakakaawa si tatay at tumango siya. Naarating na kami ng 7-Eleven
Tapos bumili ako ng cup noodles at hotdog sandwich. Tapos si tatay, ibinili ko na rin ng tinapay at kape. Pagbalik namin ay wala na si tatay sa may upuan. Nagtaka ako at nasayangan. Nagtaka yung isa naming kaklase kung kanino ko raw ibibigay yon. Ang sabi ko naman dun sa matandang lalaki na kanina pa nakaupo at naghihintay. Nagulat siya. Ang sabi kasi niya, kanina pa raw walang taong naghihintay doon sa labas. Dahil nga hanggang 8 PM lang ang mga visitors. Sabi ko, hindi at nandoon pa si tatay at sumang-ayon sa akin si Dexter. Ang sabi ng isa naming kaklase ay tanong namin kay Sir Ray kung nakita o napansin niya. Pagpasok namin, tinanong namin si Sir Ray. Ang sabi niya, kanina pa nga rin daw walang tao doon. Nagkatinginan kami ni Dexter. Nagtaasa ng mga balahibo ko. Sigurado ako sa nakita ko. Ang sabi naman ni Sir Ray ay baka napaglaruan kami ng mga espiritu o baka yung nakita namin ay yung bagong kamamatay lang. May bago raw kasing namatay na matandang lalaki kaninang hapon. Baka yun. Nainis pa nga ako. Ang sabi ko wag naman siyang manakot. Para daw mapatunayan na hindi siya nagsisinungaling ay check namin yung CCTV bukas o sa susunod na duty. Wala na kaming nagawa. Pinagpatuloy na lang namin ang pag-i-inventory pero medyo kinilabutan pa rin ako nun. Hindi ako makampante. Alam din ni Dexter yung tinutukoy ko. Natapos namin yung duty na iniisip pa rin yung nakita ko. After 2 days, bumalik kami ng ospital para ituloy yung OJT namin. Tinawag kami ni Sir Ray. May copy na daw siya ng CCTV nung gabing naroon kami. Tapos pinanood namin. Kita doon yung pagdaan namin nung gabi. Tapos siningnan ko yung pwesto ng matanda. Tandang-tanda ko yun kasi naawa nga ako. Pero nagulat na lang ako kasi wala ngang tao doon. 8 PM pa lang, wala nang tao ayon sa CCTV feed. Nakita ko yung matandang lalaki ng 11 PM to 12 midnight. Kumpirmado, kaluluwa nga yung nakita ko. Kinilabutan na naman ako. Ang sabi ni Sir Ray sa amin, sanayan na lang daw yon. Mas malala pa nga raw minsan yung nararanasan nila. Mapagpalang araw, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Michelle, taga Santa Mesa, Manila. Itong karanasang ibabahagi ko sa channel ay tungkol sa naging karanasan ko sa ospital nung nag-OJT ako doon. Taong 2008 yon. Hanggang nga sa ngayon, palaisipan pa rin kung totoo ba yung karanasan ko na yon o imagination lang. Kasi hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na naranasan ko yon. Pinili ko yung panggabing duty noon dahil hindi na gaanong crowded. Mag-rounds na lang sa mga wards at mag-check ng stats ng mga patients. Sabi ng mga nakakakilala sa akin, may pagka-introvert daw ako. Bakit pa raw ako nag-nursing kung ayaw ko naman sa maraming tao? Yun naman kasi ang gusto ng parents ko at hindi naman sa ayaw ko sa maraming tao. Ayoko lang ng medyo maingay. Kaya when was given the chance, gabi yung napili ko dahil tahimik, maliban na lang kung may emergencies. Siguro 1 week mahigit na nung nagsimula akong makaranas na may kakaiba doon sa isang ward na madalas kong puntahan. Namatayan kasi yon ng pasyente bago pa ako mag-OJT at ang pumalit doon ay isang bata. 3 years old pa lang yata yung bata na yon. Nakakalungkot lang kasi yung nanay nun ay single mother at iniiwan lang ang anak niya sa kapitbahay kapag pumapasok siya ng trabaho. Wala daw itong kamag-anak sa Manila, yun ang kwento. At ayun nga, kung sino naka-assign mag-rounds ay doon lang din binibili ng anak. 6:00 ng gabi ay nasa hospital pa rin naman siya. Pero may gabi noon na nahuli na siya ng dating. Mga 8 PM yata nang chinet ko yung stats niya at papalitan sana ng IV fluids. Wala pa yung nanay niya
at siya yung pinakahuli kong patient. Kaya naman nagstay muna ako sa room dahil nagising siya noon nang dumating ako. Iiyak na nga sana yon dahil hinahanap niya yung nanay niya. Pero bigla ring natahimik. Nakatitig lang ito sa may pintuan at ngumiti. Kaya akala ko noon dumating na yung nanay niya. Paglingon ko sa may pinto, wala namang ibang tao. Sinabi ko sa kanya noon na ihahatid ko lang muna yung tray at babalikan ko siya dahil tapos naman na yung rounds ko. Doon na ako medyo kinilabutan pagbalik ko. Naabutan ko kasi yung bata na tawa ng tawa at parang may kalaro pa. Pumasok ako noon at tinanong kung sino yung kausap at kalaro niya. May tinuro siya noon. Pero nung una, akala ko lang ay dahil sa lagnat. Yun bang imagination lang niya na may kalaro siya? Pero kahit andoon na ako, ay para pa rin siyang nakikipaglaro. Tinanong ko ulit siya kung anong itsura ng kalaro niya. Ang sabi niya, si Lola daw. Sinabihan ko na lang siya noon na matulog na at parating na rin naman yung nanay niya. Pumikit siya noon kaya umalis na ako ng room. Pagsara ko ng pinto, bigla ba naman siya nagsilita noon ng Lola, sabay tawa. Bigla ko tuloy binuksan yung pinto. Ganoon na lang yung kilabot ko dahil nakita kong medyo nakaangat yung katawan ng bata sa kama. Lumapat lang yon nang pumasok ako. Hindi ko tuloy alam noon kung totoo ba yung nakita ko o imagination lang. May nakita kasi ako parang anino na biglang naglaho. Nilapitan ko ulit yung bata at nakantaka na ako sa inaasal niya. Tinanong ko siya kung may nakikita siyang matanda sa loob ng room kahit kaming dalawa lang naman ang nandoon. Tumango siya noon at may tinuro malapit sa may bintana. Pero alam kong walang tao doon. Kaya hindi ko na tiningnan. Naramdaman ko na lang na parang may naatayo sa likuran ko. Paglingon ko, saglit na saglit lang ay may nakita akong naatayong matanda. Pero pagkurap ko, nawala yon. Saka naman biglang pumasok yung nanay ng bata. Nagmadali akong lumabas. Hindi pa gaano nag-sink in sa akin yung nakita ko ng kisap mata. Halos tulala nga akong bumalik sa station nun. Paulit-ulit kong binabalikan sa isip yung nakita, pero hindi pa rin ako makapaniwala. Nang malapit nang ma-discharge yung bata, ay madalas ko pa rin siyang binabantayan noon kapag wala yung nanay niya. Hindi ko na lang din siya pinapansin kapag parang may nakikipaglaro sa kanya na di ko nakikita. Pero minsang iniwan ko siya noon saglit. Pagbalik ko, wala na siya sa higaan niya. Hinanap ko siya at nakita kong andoon siya sa ilalim ng higaan. Pagtayo ko noon para sana tulungan siyang makalabas sa ilalim ng higaan, ay halos panawan ako ng ulirat sa nakita ko. Pag-angat ko kasi ng tingin sa higaan ay may nakahiga na doong isang matandang babae. Hindi ako nakagalaw noon sa sobrang takot. Nakita ko na parang naghihingalo pa yung matanda. Gusto kong sumigaw noon pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Saka lang ako nakagalaw nang tawagin ako ng paulit-ulit ng bata. Pagtingin ko sa kanya ay nasa kama na siya at may IV line. Para akong masisiraan ng bait noon sa nakikita. Gulong-gulo ako kung totoo ba yon. Minsan, nakausap ko yung nanay ng bata. May nabanggit daw sa kanya yung anak niya tungkol sa lola. Tinanong ako nito kung kilala ko raw ba yung lola na tinutukoy ng anak niya. Mas lalo akong nangilabot sa kwento. Ibig lang sabihin ay totoong nakikita ng bata yung sinasabi nitong matanda. Siguro nga ayun yung matandang namatay sa ward na yon at hindi pa matahimik yung kaluluwa. Nang ma-discharge na yung bata, ay hindi na ako muling pumasok pa sa room na yon. Kung may pasyente man ay hindi ako nagtatagal. Fast forward to many years. Mga taong 2017 naman yon. Nag-duty ako sa same hospital na yon bilang isang nurse na. Muli kong nakita yung bata na yon. Nasa 12 years old na yata. Kasakasama siya ng nanay niya na magpatingin ito sa OB-GYN. Tinanong ko siya kung naaalala pa ba niya ako. Hindi na raw.
Pero nagkwento yung nanay niya noon na palagi daw nitong binabanggit yung lola simula nang ma-discharge siya. Nung taong 2008 nga, kahit nang nasa bahay na raw nila ay nakakausap at nakikita pa rin daw niya itong lola. Hindi ko lang natanong noon kung nakikita pa rin niya hanggang nung mga oras na yon yung matanda. Sa part ko naman ay parang na-trauma na ako kapag nakakarinig ng salitang lola. Bigla-bigla ko kasing naiisip yung na-experience ko o namin ng batang pasyente ko noon. Sa ngayon po, Sir Bob, ay sa UK na ako nag-work at may sariling pamilya na rin. Namimiss ko rin na umuwi ng Pilipinas kaya heto, naikinig ako ng mga horror stories sa YouTube ng tulad sa channel nyo para maibsan yung homesick. Tuloy-tuloy lang po sa pag-upload ng stories, Sir Bob. Thank you and God bless. Magandang araw, Sir Bob. Ako nga pala si Daisy, silent listener ng channel nyo. Nais ko sanang ikwento itong karanasan ko noong nag-OJT ako sa isang opisina noong 2017. Second year college ako that time at first time naming mag-OJT. 2-year course lang po yung kinuha ko. Napadpad ako sa Quezon City. Kung alam nyo po yung Quezon City Circle, alam niyong napaaraming mga opisina doon na nakapalibot at isa doon ang naging first OJT ko sa isang building. Napunta ako kung saan humahawak kami ng mga records ng lahat ng mga empleyado at dating empleyado ng office na yon. Bilang first time ay sobrang excited ako kasi kasama ko pa yung dalawa kong kaklase na sina Rosalie at Paul. Bagong lipat ang office namin kaya kaunti pa lang ang mga gamit. At yung ibang paper sa mga employees ay kinukuha pa namin sa 3rd floor. Pinapunta kami doon ni Ma'am Rose. Siya yung naghahawak sa amin o yun bang supervisor. Tinuturuan niya kami. Pagpasok pa lang namin ay medyo natakot na ako kasi bukod sa walang masyadong tao sa paligid ay medyo kakaiba ang pakiramdam ko. Alam niyo yung feeling na parang may nakatingin sa inyo pero hindi niyo siya nakikita. Parang ganun. Pumasok kami, tapos sinuro ni Ma'am Rose yung mga uunahin namin. Ang sabi niya, tamang-tama daw yung dating namin kasi may mga katulong siya. Siyempre, kahit may nararamdaman ako, excited pa rin sa mga gagawin. Mga ilang weeks din siguro noong nagabay namin yung mga gagawin. At kapag kailangan ng papeles o bagay na need patingnan o kunin doon sa lumang office sa 3rd floor ay kami na ang gumagawa. Minsan nga ay nautusan kami ni Rosalie na hanapin yung mga folders sa mga employees. Pagpasok namin doon, agad naming pinagkukuha yung mga kailangan. Pinauna ko si Rosalie kasi may pinapakuha pa si Ma'am Rose na di ko makita at para maumpisahan na rin sa baba habang naghahanap pa ako dito sa lumang office sa 3rd floor. Habang naghahanap, may napansin akong may dumaan sa gilid ko. Ang sabi ko pa nga, "Oh, Rosalie, mauna ka na." Pero wala namang sumagot. Hindi ko na lang pinansin. Tapos, nakita ko na yung folders. Palabas na ako noon nang may narinig akong parang naglalakad na sumusunod sa akin. Paglingon ko, wala. Kinilabutan na ako noon. Inisip ko pa nga na baka tinatakot ako ni Rosalie. Agad ko nang sinara yung pinto at bumaba. Pagbaba ko sa bagong office, binigay ko na kay Ma'am Rose yung folder at tinanong si Rosalie kung bumaba na siya agad. Ang sabi niya, noong sinabihan ko siyang mauna na, nauna na nga talaga siya. Hindi na ako nagsalita pa. After nun, lumabas kaming tatlo kasama si Paul. Habang kumakain kami ng lunch, nagkwento sa amin si Paul. Ang sabi niya, minsan ay natatakot siyang pumunta doon sa lumang office sa 3rd floor. Kasi kapag pumupunta daw siya doon, parang may kasama siya kahit mag-isa lang siya. Tapos minsan pa, bigla raw may mahuhulog na mga bagay. Matapos niyang ikwento yon, ay naikwento ko yung naranasan ko na may babaeng dumaan sa gilid ko. Tapos may mga yabag pa akong naririnig na sumusunod sa akin noong palabas na ako.
Sinabi ko nga, akala ko tinatakot ako ni Rosalie o baka talagang guni-guni ko, pero mukhang totoo nga yung nararamdaman ko. Sabat naman ni Rosalie na tinatakot lang daw namin ang mga sarili namin. Isang araw nun, nautusan si Rosalie na pumunta ng 3rd floor. Kami kasing dalawa ni Paul busy sa pinapagawa. Tapos maya-maya pagbalik niya mukha siya namumutla. Tinanong siya ni Ma'am Rose. Ang sabi ni Rosalie, may babae siyang nakita doon sa lumang office. Akala nga daw niya empleyado, pero hindi. Kasi parang may kakaiba doon. Nakakatakot daw yung paglakad ng babae. Tapos bigla na lang daw nawala. Halos mangyak-ngyak siya. Tugon naman ni Ma'am Rose na may kwento raw na may nagpaparamdam daw talaga doon. At siya nga mismo may na-experience din. Noong una daw hindi niya pinapansin kasi baka guni-guni lang. Pero noong may iba ng mga naaranas doon ay naikwento na rin niya yung tungkol sa mga napapadaang babae tas bilang nawawala. Minsan pa nga raw parang feeling niya may sumusunod daw sa kanya o kaya may mga gamit na biglang malalaglag o mamimisplaced. At doon na nga namin kunento ni Paul yung mga naranasan namin doon sa lumang office. Marami din palang mga empleyado ang nakaranas ng kakaiba doon sa 3rd floor. Dahil sa nangyari at para hindi na maulit ay tuluyan nang nilipat ang lahat ng mga gamit at records mula sa 3rd floor papunta sa new office namin para wala nang aakyat doon. Nahiya pa nga si Ma'am Rose sa amin at humingi siya ng dispensa. Sa amin naman wala iyon kahit may pagpaparamdam kasi mukhang hindi naman siya maiiwasan kahit saang lugar naman yata. Kahit saan ka mag-OJT may mga creepy experiences at stories sa lugar na yon. Mabuti na nga lang din at hindi na naulit dahil never na kaming umakyat ng 3rd floor. Natapos din naman namin ang OJT namin doon. Wala kaming masabi kay Ma'am Rose at sa ibang mga empleyado dahil napakabait nila. Ito lang po muna ang kwento ko sa ngayon, Sir Bob. Thank you po sa pagbabasa. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners ng inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Nicole, taga Bacolod. Tulad ng ibang nagpapadala sa inyo ng stories, may gusto rin akong kwentong i-share sa inyo. Tungkol ito sa karanasan ko nung nag-OJT pa ako sa isang private company dito sa amin. Kumuha ako ng HRM course at first time ko talagang makapasok noon sa ganoong kumpanya. Sobrang laki at ganda na hindi ko na lang babanggitin, pero kilala dito sa Bacolod dahil may sarili din itong hotel. At sa hotel nga ako dinala para simula ng OJT. Bago ako nakapagsimula noon sa duty sa lobby, ay halos 1 week din akong nag-aayos ng mga beds at rooms. Naging chambermaid muna ako bago ma-assign sa front desk. Hindi ko lang alam kung bakit habang nag-aayos ako ng kwarto at nagliligpit ng mga kalat, ay nakakaramdam ako ng konting kilabot. Sa tuwing pumapasok ako noon sa kwarto, ay parang may nakasunod sa akin at nagmamasid. Alam kong hindi naman yun yung supervisor or manager. Magara naman yung mga kwarto at di mo masasabing haunted. Pero ramdam ko pa rin yung konting kilabot kapag nasa loob na ako. Sa totoo lang, noon pa naman ay paranoid na ako when it comes to paranormal. Nagsimula kasi akong makaramdam na ganitong paranoia noong 2009. Actually, akala ko paranoid lang ako, pero hindi pala. Ka-graduate ko lang noong high school nang magkaroon ako ng typhoid fever. Ang worst na mga araw ko noon dahil araw-araw din ako may sakit. Akala ko nga ay di na ako gagaling dahil sobrang nangihina na ako. Para din ako nagka-COVID noon. Same halos sa mga symptoms. Yun lang ay hindi pa nakikilala ang COVID that time. During those days, nilalagnat at nananakit yung buong katawan ko. Nakahiga lang ako noon at pilit pinapalakas ang loob. Doon na ako nagsimula na may maramdaman at makakita ng kakaiba. Naging sobrang sensitive yung senses ko.
hanggang sa naranasan ko noon na parang hindi ko na kaya. As in sobrang hinang-hina ako noon. Doon kung ano-ano yung nakikita ko at naririnig din. Sabi ni Mama, hindi naman totoo yung mga nakikita ko. Dala lang siguro ng pagdidiliryo ko dahil nga may sakit. Inabot ng mahigit 1 buwan bago ako tuluyang gumaling. Pero di na natahimik noon ang mga gabi ko dahil sa nightmares. Dinala ako ni Mama noon sa isang albularyo. At yun nga, may nakasunod sa aking kaluluwa. Nakikita ko raw yun, pero di ko matukoy kung buhay na tao o multo talaga. Binigyan ako ng pangontra, kaya wala na akong naramdamang kakaiba noon. Nang mag-aral naman ako sa college, tuluyan nang nawala yung mga nadidinig at nakikita ko. Pero mukhang bumalik nga siya years ago nung nag-OJT na ako. Di ko alam kung anong nag-trigger, gayong maayos naman yung hotel na pinag-OJT-han ko. Nag-start ako nung naglakad mag-isa sa hallway, hanggang sa pumasok na ako sa mga kwarto. May isang umaga noon na nag-aayos lang ako ng kubrikama. Narinig kong nag-flush yung toilet bowl. Dilingon ko lang yung banyo noon at hinayaan ko na. Tapos nag-flush na naman siya. Kaya chinek ko na dahil baka may sira yung flush. Sinubukan ko bang i-flush yun pero di naman sira. Doon na ako kinilabutan. Nang pagtalikod ko ay muli yung nag-flush. Kasabay noon, nagtayuan ang mga balahibo ko sa braso at batok. Parang ang sumikip din yung lalamunan ko dahil sa takot. Hindi na ako lumingon noon dahil baka may makita akong di ko magustuhan. Ramdam ko kasi na nasa likod ko lang siya. Dali-dali na akong lumabas. Habang naglalakad ako noon sa hallway, may nadidinig pa akong naglalakad sa likuran ko. Mabilis ko yung nilingon sa pag-aakalang isa yon sa mga kasamahan kong nag-OJT. Pero walang ibang tao bukod sa akin. Huminto din yung mga yabag nung huminto ako sa paglalakad. Hindi rin naman sa akin nanggagaling yon. Parang nga ayoko nang pumasok pa sa ibang kwarto dahil doon. Kaso, kailangan kong matapos yon bago pa dumating yung mga magche-check-in. Ang ginawa ko na lang ay nilaparan ko ang pagbubukas ng pinto. Kumanta-kanta din ako noon para maibsan yung takot na nararamdaman. Pero imbis na mawala yung takot, lalo lang nadagdagan. May boses kasi na sumasabay sa akin. Bigla akong natahimik at hindi ako nakagalaw. Ramdam kong nasa likuran ko lang ang nilalang na naikipaglaro sa akin. Yung buhok ko noon, ramdam kong nagtatayuan na. Hindi talaga ako makagalaw kahit anong gawin ko. Tahimik akong napausal ng dasal noon. Paulit-ulit. Sa isip ko, tinataboy ko ang masamang espiritu o multo. Nangihina na noon yung mga tuhod ko dahil sa takot. Parang ang mawawalan na ako ng malay noon. Sa isip ko ay napaparanoid lang ako. Pero kahit anong gawin ko, hindi talaga mawala yung takot. Napasukan na lang daw ako ng mga kasamahan ko noon na tulala at wala sa sarili. Inabot daw ng ilang minuto bago ako nahimasmasan. Nagulat pa ako noon nang makita ko silang nakapaikot sa akin. Puwera biro, Sir Bob. Pero may nakita akong nilalang na nakahalo sa kanila na hindi naman dapat. Puti ang itsura niya na parang namumutla, tikumang bibig, at walang buhay yung mga mata niya na nakatitig sa akin. Iniwas ko yung tingin ko noon at bigla na lang daw akong nangisay. Yun na raw yung simula na maranasan kong masapian. Ganun pala yun. Wala kang matatandaan. Yung parang ang gaan-gaan ko noon, yung wala akong laman. Nakikita ko yung nangyayari, pero para lang akong nanonood ng movie at hindi kontrolado ang sarili. Pero wala talaga akong matandaan noon nung nahimasmasan na ako. Dinala ako ni Mama sa isang psychiatrist sa pag-aakalang mental distress lang yon. Pero ganun pa rin yung reaksyon ko nung bumalik ako sa hotel. Takot at kilabot. Hanggang sa maalala ko noon yung binigay sa aking pangontra. Bracelet kasi yon. Muli ko siyang sinuot. At yun nga, naging tahimik na ulit.
Ayaw pang maniwala ng mga kasamahan ko na meron talaga sa hotel na yon. May namatay pala doon na hindi lang binalita dahil kasiraan daw sa kumpanya at sa nasabing hotel. Yun daw pala yung nagpaparamdam sa akin at sumusunod sa mga kwarto sa hotel na yon. Pero bukod doon ay paminsan-minsan sinusundan din daw ako ng kaluluwa nung una kong beses maranasan to nung high school ako. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo at manarit sa inyong channel. Hello po Sir Bob. Ako ulit to si Jasper. Ito yung ikalawang experience ko doon sa parehas sa ospital. Sa pagkakataon naman na to, nangyari to nung mag-isa lang ako sa records room. Bali noong simula, nung nakita ko yung kaluluwa ng matandang lalaki, ay mas lalong bumigat yung pakiramdam ko sa ospital na yon. Kahit mabait naman yung mga kasama ko at walang problema sa kanila, may iba pa rin talaga akong nararamdaman. Yung mas nakakatakot. Baka matatakutin lang talaga ako, pero gusto ko na talagang matapos yung OJT namin. Itong si Dexter kasi minsan, ang sabi niya nakakarinig siya ng batang umiiyak o minsan naman babaeng umiiyak malapit sa records room o sa CR kahit wala namang tao doon minsan at malayo yung records room sa kwarto ng mga pasyente. Ako naman ayoko sanang bigyan ng nakakatakot na interpretasyon yun dahil hindi naman talaga malabong may maririnig kaming ganoon. Dahil nga nasa ospital kami at may mga malalaang kondisyon at namamatayan, kaya normal lang yun doon. Isang araw, absent si Dexter dahil may inaasikaso daw sa school. Tapos yung dalawa kong kasama nasa laboratory dahil tinawag sila para mag-encode. Mag-isa naman akong naiwan sa records room. Nag-aayos lang ako doon. Maya-maya, nakarinig na ako ng pag-iyak ng babae. Hindi ko na lang pinansin. Baka kasi may namatayan lang, kaya umiiyak. Pero hindi mawagdit sa isip ko na parang nanggagaling yung tunog sa loob ng records room. Pinagpatuloy ko lang yung ginagawa ko at hindi ko na pinansin pa. Maya-maya pa, napapansin ko na parang palakas ng palakas yung iyak ng babae. Tapos feeling ko malapit lang siya sa akin. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Pakiramdam ko, hindi sa buhay na tao nanggagaling iyon, kundi sa kaluluwa ng namatay sa ospital na yon. Biglang pumasok sa isip ko yung sinabi ni Dexter. Sabi ko na baka yun rin yung naririnig niya. Ang ginawa ko na lang, nag-headset ako at nagpatugtog. Nawala yung umiiyak, tapos sa gulat na lang ako nang may biglang humawak sa balikat ko. Bumilis yung kabog ng dibdib ko nun. Si Sir Ray pala. Nang sinabi ni Sir na bakit parang nakakita daw ako ng multo, ang sabi ko na lang nagulat ako. Mabuti na lang at mga bandang tanghali ay bumalik na yung dalawa kong kaklase at may kasama na ako sa office. Baka nagtataka kayo, yung empleyado o clerk na nasa records room talaga naka-leave. Bali si Sir Ray lang ang admin plus kami na nag-OJT. Hindi ko na rin sinabi sa kanila kasi baka matakot pa sila. Doon pa lang kasi sa matandang lalaki na nagpakita, kinilabutan na sila. Ayoko nang dagdagan pa. Sa sumunod na araw, kinausap ako ni Dexter. Tinanong niya ako kung may naririnig daw ba akong umiiyak na babae kapag naiiwan akong mag-isa sa records room. Ang sabi ko, oo. Ang sabi niya siya rin daw. Hindi na siya minsan mapakali at natatakot na. Ang sabi ko naman sa kanya huwag magpahalata na may naririnig para hindi na maulit at para rin maiwasan yung sobrang matakot. Pinayuhan ko na lang siya na mag-headset na lang para hindi niya talaga marinig. Dahil yun ang ginawa ko nung unang nangyari sa akin ang pagpaparamdam ng babaeng iyon. Kinuwento namin yun kay Sir Ray at ang sabi niya, pati pala kayo, iniiyakan niya. Nagtaka kami. Ang sabi niya, matagal na raw iyan. Many years ago. Hindi lang daw sa records room, kundi sa ibang kwarto sa ospital na yon. Ang sabi pa niya,
na baka isa raw yan sa namatay na babae dito sa ospital na hindi na nakaalis at tuluyan ng naging ligaw na kaluluwa. Sanay na daw sila sa kanya. Ang sabi nga niya mag-akto kami na parang hindi namin siya naririnig kasi kadalasan nagpapapansin ang mga kaluluwa. Kapag alam nilang napapansin mo sila, mas lalo kanilang papakiramdaman. Pareho kami nang naisip ni Sir Ray na huwag na lang pansinin yung mga kaluluwa kasi para maiwasan din yung sobra kaming matakot. Isang umaga nun, masyadong napaaga yung pasok ko kaya ako yung nauna sa office. Wala pa sina Dexter. Ang ginawa ko nag-FB muna habang naghihintay. Maya-maya, nakarinig ako ng maraming iyakan. Natakot ako nung una, pero nung narinig ko talagang marami sila at nag-uusap, alam ko na mga tao yon. Sinilip ko. Nakita ko nga yung isang pamilya na namatayan ng kaanak. Bumalik ako sa pagkakaupo. Pagkatapos noon nawala na yung iyakan. Pero ilang saglit lang ay narinig ko na yung iyak ng isang babae. Akala ko galing pa yon doon sa namatayan. Napansin ko na lang na lumalakas yung iyak at malapit siya sa tabi ko. Nagsitaasan ang mga balahibo ko. Alam ko na kasi ang ibig sabihin nun. Agad akong nagsuot ng earphones at nagpatugtog. Kaso, para bang katabi ko na siya at mas malapit na siya sa tenga ko. Sobrang lakas na ng iyak ng babae. Sobrang takot ako noon kasi tumagos yung pag-iyak niya sa tugtog na pinapainggan ko. Parang ang naramdaman ko pa yung hinga niya. Pero pagtingin ko sa gilid at sa likod ko, wala namang ibang tao. Hindi na ako nakatiis noon kaya't lumabas ako. Hinintay ko na lang sina Dexter na dumating. Mga bandang 8 AM nagsidatingan na sila at sinabi ko ang nangyari. Nalaman na rin ni Sir Ray yun. Sabi niya, halatang halata raw kasi nararamdaman ko sila kaya ako ang madalas na pagpairamdaman ng mga kaluluwa. Ibig sabihin nun ay bukas ang sixth sense ko. Ang sabi ni Sir Ray hayaan na lang daw namin at para hindi na kami masyadong matakot ay wag na lang daw mag-isa sa records room o sa kahit saan pa sa ospital. Dapat palaging may partners o kaya magkakasama ang lahat at kung papasok magsabay-sabay na rin. Naawa na rin kasi si Sir Ray sa akin dahil alam niya na sobra akong matatakutin at namumutla pa. May one time pa nga na nakarinig ako ng pagtakbo ng isang bata sa labas ng records room. Para siyang pabalik-balik sa hallway. Pero pag chinecheck ko yung labas, wala namang ibang bata. Awa ng Diyos natapos na namin ang OJT namin doon. Sobrang memorable po talaga yung medical OJT namin kasi nga nakakatakot siya for me. Hanggang dito na lang po Sir Bob. Sana ay nagustuhan ninyo ang dalawa kong kwento at mapainggan ko sa inyong channel. Hi po Boss Bob at sa lahat ng listeners. First time po magpadala ng kwento sa isang horror narrative channel. Tawagin na lang akong Pipay, taga Olongapo City. Nag-aral ako noon ng HRM at nag-OJT sa isang restaurant sa Manila. May nag-recommend kasi sa akin na mas malaki ang chances na makapagtrabaho agad kung sa mamahaling hotel o restaurant ako mag-on the job training. Hindi ko na po babanggitin yung restaurant na to. Pero medyo sikat din to dahil sa dami ng kumakain. Along Binondo siya. Siyempre, mga unang araw ko noon, kinakabahan pa ako. First time ko kasi magtrabaho o mag-OJT sa isang restaurant at sa malayo pa. Yung paisama at pagsunod sa mga patatagal nang nag-work doon ay hindi basta-basta. Hindi ka pwedeng magreklamo sa ibibigay sa yung trabaho. Medyo mahirap pero enjoy ko rin talaga yung ginagawa ko doon. Nagsimula ako sa paghuhugas ng mga ginagamit sa resto hanggang sa mag-try akong gumawa ng mga dishes nila. Ang sabi ko pa nga, masarap sa feeling na alam ko yung trabaho ng bawat isa doon. Yun lang, pati yung pagmamap at paglilinis bago magsara ay inako ko na rin.
Sinabihan na ako noon na umuwi na. Pero ang sabi ko ay tutulungan ko na lang sina ate na maglinis. Naboboard din kasi ako mag-isa sa boarding house that time. Pero di ko inaasahan na doon ako makakaranas ng kababalaghan. 3 na lang kami noon ang naiwan sa resto. Ako, si ate na waitress/janitress at si kuya na siyang nagsasara ng resto. Nagkukwentuhan pa kami noon nang mag-isa akong pumunta ng kitchen para ayusin sana yung mga natuyong plato. Nagsasalita pa ako noon habang tumatawa. Nang bigla na lang parang may sumingit o nagsalitang iba. Iba yung boses niya kesa sa amin, kaya napalingon ako noon. Wala naman sina ate. Nilabas ko sila at tinanong kung anong sinasabi nila. Pero ang sabi ni ate, wala naman daw. Kanina pa siya tahimik. Nagtaka ako noon dahil parang may sumasagot sa akin sa kitchen. Bumalik ako doon para tapusin yung ginagawa ko. Napansin ko noon na parang nagulo yung mga pinapatuyo kong mga plato. Wala naman nabasag pero nagkalat. Di ko lang maalala noon kung naiwan kong ganon. Tahimik ko na lang ulit inayos yon. Nang may naramdaman akong dumaan sa likod ko, kaya kinausap ko yon sa pag-aakalang si ate lang. Maya-maya ay pumasok si ate at tinanong ako kung sino raw yung kausap ko. Ang sabi ko naman ay siya. Pero kakapasok lang daw niya. Sinabi kong wag naman kako siya manakot dahil naramdaman ko at nakita ko sa gilid ng mga mata na dumaan siya sa likuran ko. Seryoso daw siya na kakapasok lang niya. Natahimik ako noon pero kinikilabutan na. Nang pauwi na ay magkasabay na kami naglakad papunta sa sakayan. Nauna silang sumakay noon dahil magkaiba yung jeep na sasakyan namin. Napansin ko na iilan na lang pala kami sa paradahan. Hindi ko alam kung bakit muli akong kinilabutan, lalo at medyo madilim na doon sa kinaroroonan ko. Para ka akong may iba pa akong kasama doon. Basta mabigat sa batok at nagiinit din siya. Yung para kang may stiff neck. Hindi ako makalingon. Nakasakay naman na ako ng jeep at nakarating sa kanto ng boarding house. Maglalakad nga lang ng ilang metro. Gabing-gabi na pala noon at wala na gaanong kabahayan na may nakabukas na ilaw. Kaya nagmadali na akong maglakad. Narinig ko na lang noon na may mga yabag sa likuran ko. Kung gaano kabilis yung lakad ko, ganoon din kabilis yung bagsak ng mga yabag. Napalingon ako noon dahil baka may nakasunod na sa akin. Pero wala namang tao. Lakad takbo yung ginawa ko. Ramdam ko pa rin noon na may nakasunod sa akin hanggang sa maarating na ako sa boarding house. Simula nga noon, parang palagi nang may naamasid at nakasunod sa akin kahit maaga naman yung uwi ko. Kinikilabutan at kinakabahan ako sa tuwing pauwi na at mag-isa sa boarding house. Wala akong nagawa noon kundi magdasal na lang at sinikap na matapos yung OJT ko para makauwi na sa Olongapo. Natigil naman yung pakiramdam ko noon nang makauwi. Hindi ko alam kung nanibago lang ba ako sa environment, napraning, o meron talaga doon sa restaurant na pinag-OJT-han ko na nagpaparamdam at sumusunod talaga sa akin. Sabi nga ng mga kaibigan ko, baka meron talaga at sa akin nagparamdam dahil baguhan ako. Sa akin lang talaga, hindi sa ibang staff. Sa dami ba naman namin doon, ako pa yung nagawang sundan ng kung anumang multo, nilalang o elemento yon. Hindi ko na inalam. Basta naging tahimik naman na yung buhay ko nung nakauwi na ako from Manila. Ito lang po yung maikling kwento ko, boss. Thank you po sa time na mabasa ito. Hello po Sir Bob at sa lahat. Ako si Christine, graduate ng PS Psychology. Naranasan kong mag-OJT noon sa isang mental institute at isa na yata yon sa hindi ko makakalimutang kabanata ng buhay ko. Bago pa man ako magpasyang mag-OJT sa isang mental institution
ay hinanda ko na yung sarili ko sa mga posibleng mangyari habang andoon. Una kong hinanda yung patience ko. Tiyak, masusubok ito ng mga pasyente. Iba-iba kasing klase ng pasyente o cases ang makakasalamuha kapag nasa loob ng isang psychiatric facility. May nahawakan akong patient noon na itago na lang natin sa pangalang Rhea. Bata pa siya, 18 years old pa lang noon. Nag-overuse ang illegal drugs at hindi naagapan. Ilang beses siyang na-rehab sa edad na 15. Abusive ang tatay at gumagamit din ng nanay. In short ay naging pariwara talaga ang buhay niya. Hanggang sa madalas na itong magwala na parang nasisiraan ng ulo. At dahil wala ng kamag-anak na mag-aasikaso sa kanya, ay sa isang mental institute ang bagsak niya. Hindi siya aggressive. May pagkakataon lang noon na kikilabutan ka kapag kaharap siya. May kung ano-ano kasi siyang sinasabi. Minsan masaya siya, minsan naman malungkot. Pero madalas ay parang takot na takot at may tinuturo. Alam ko na may epekto ang droga dahil sa nangyayari sa kanya. Pwede ring may manic depressive disorder at psychosis. Pero parang may kakaiba pa at nasaksihan ko yon. One night noon, nagpa siya akong manatili. Medyo lumalakas yung lagay ni Rhea. Sa lahat ng pasyente doon ay sa kanya ako na-attach dahil hindi nalalayo yung edad namin that time. At kung makikita nyo lang siya ng panahon na yon, sobrang nakakaawa. Yun nga at nagstay ako ng gabi sa mental facility para obserbahan siya. Feeling ko talaga noon ay totoong psychologist na ako. Lalo na nang ipatawag ako nang minsang magwala na naman siya. That time, nakaramdam ako ng kilabot sa nakikita ko sa kanya. I saw some signs of being an addict, but also she looks possessed. Hindi naman kasi ibig sabihin na I studied psychology hindi na ako naniniwala sa mga paranormal at supernatural phenomena. Marami-rami na rin kasi akong nasaksihan nung elementary at high school na mga schoolmates kong nasapian. Kaya medyo nahirapan akong i-differentiate ang mental health niya. Halos 1 taon na rin daw siyang hindi gumagamit. Nakwento ni Rhea sa akin na may nadidinig siyang boses na nag-uutos sa kanya na kitilin ang sariling buhay. Takot na takot daw siya tuwing gabi. At kapag natutulog daw siya, bigla na lang siyang nagigising sa mga boses. Minsan daw, nararamdaman niyang may humihila sa kumot niya. Pinakita din daw siyang isang nilalang na gumagapang papunta sa ilalim ng higaan niya. Para daw yung maliit na demonyo. Pinapaliwanag ko sa kanya noon na baka isa yon sa mga naging epekto ng droga sa kanya. Sorry for the term, pero binabaliw ka, pinapraning. Pero lagi niya nung ginigiit na hindi siya nababaliw at totoo yung nakikita niya. Doon na ako nagkaroon ng doubt na hindi lang basta epekto yun ng droga at ng childhood niya yung nangyayari sa kanya. Kulang siya sa spiritual activities. Pinayuhan ko siya noon na magdasal bago matulog. And she did. Pero umiiyak siyang nagkwento sa akin na habang nagdadasal daw siya ay may sumasabay sa kanyang nakakatakot na boses. Patapos na yung OJT days ko noon, pero ayoko siyang iwan. Walang naniniwala sa kanya na may iba pang nangyayari sa kanya. Signs of psychosis daw kasi yon. At nung last day ko na doon, nangyari ang kinatatakutan ko. Hanggang nga sa ngayon ay kinikilabutan pa rin ako. Hindi na bago sa akin noon na makakita ng mga addict na nag-hallucinate. May nasaksihan na rin nga akong napoposes noon, pero hindi ganoon. Parang ang bilis ng pangyayari. Papunta pa lang ako sa ward niya nang magsigawan na yung ibang nurses. First time kong makakita in real life na may taong gumagapang sa dingding na nakaharap sa amin. Naangisi noon si Rhea, tapos pansin mo yung pangingitim sa mukha niya. Sa isip ko, kaya kayang gawin nyo ng isang nagkaroon ng drug abuse? Yung akala mo sa movie or TV mo lang makikita. Pilit siyang binababa noon ng male attendants, pero ang lakas daw niya. Hindi ko nga alam ang gagawin ko noon. Kung ano-ano na yung sinasabi ko. Tumawag ng pari,
magdasal. Restraints, medyo imposible nung time na yon dahil ang lakas daw niya. Yung medications nga, nakalimutan ko na. Nataranta na ako nun. 5 katao yata yung humihila sa paa niya para maibaba siya. Hanggang sa tinalian siya noon sa higaan at tinurukan ng pampakalma. Pero tumawa lang siya ng tumawa noon na para bang walang epekto yung gamot. Doon ko napatunayan na may kakaibang nangyayari na nga sa kanya. Suggestion ko sa kanila na magpatawag na ng pari, isang exorcist. Buti na lang noon at nakinig sila. Pagdating ng exorcist at nang madasalan si Rhea, saka siya kumalma. Hinintay ko lang na maging maayos siya noon bago ako umalis. Balita ko ay nakalabas siya makalipas ng ilang buwan at sa isang simbahan siya nanatili. But sadly, isang araw, may nagbalita sa akin na wala na siya. Hindi ko alam kung demonyo o droga ang nag-utos para kitilin ang buhay niya. Pero para sa akin, yung droga ay parang demonyo na kaya kang utusan na wakasan ang buhay ng iba o kaya ng buhay mo. Hindi ko na lang po i-disclose kung saan ito nangyari dahil ayoko rin i-expose yung totoong identity ni Rhea.